Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 12. Ang ebanghelyo po sa araw na ito ay tungkol kay Herodes na nakikita sa katauhan ni Jesus si Juan ang propetang kanyang ipinapatay. Sapagkat si Juan Bautista ay itinutuwid si Herodes. Sinabi ni Juan sa hari, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, sa pagtutuwid ng isang propeta na hindi matanggap ng hari, isang araw sa kanyang kalasingan at sa sayaw ng isang babae, siya ay nangako na ibibigay ang lahat na hilingin ng babaeng sumasayaw na ito. At hiniling ng babaeng ito sa payo ng kanyang ina, si Herodias, ay ang ulo ng propeta. Kaya mula sa malagim na pangyayaring iyon, si Herodes ay nabuhay sa takot. Ang mga nangyayaring bago sa kanyang buhay ay palaging merong perspektibo ng nakaraan niyang kasalanan. Kaya nga kahit si Jesucristo na ang nagpapahayag, nakikita niya sa katauhan ni Jesucristo si Juan Bautista na kanyang ipinapatay. At sa likod nito, ng ganitong pananaw o ganitong paningin sa mga pangyayari, ay ang malupit na bunga ng kasalanan. Sapagkat ang tao raw na nabubuhay sa kasalanan ay mabubuhay sa isang napakadilim na karanasan. Ang kasalanan ay lalong lalalim at lalong lulubha. Kaya nga nagsimula si Herodes sa pangangalo niya hanggang siya ay nagwakas sa pagpatay ng propeta. At isa lang naman ang naging dahilan kung bakit niya ipinapatay ang propeta. Sapagkat ang propeta ay nagsasalita sa kanya ng katotohanan. At kung pinaniwalaan niya sana ang propeta, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, nahinto sana ang kasalanan at siya ay nabuhay sa katuwiran. Ngunit nung oras na pinapugutan niya ng ulo ang propeta, ay wala na siyang narinig na salita. At ito, mga minamahal na kapatid, ang sinasabi sa atin ng Diyos sa araw na ito. Ang liwanag ng mabuting balita ay katulad ng pagsasalita ng isang propeta sa ating buhay na nagtutuwid, nagsasabi ng katotohanan upang kung tayo man ay nabubuhay sa kalikuan, kamalian at kasalanan, tayo ay unti-unting maniwala na merong pagkakataon, merong puwang sa Diyos na maari tayong muling magsimula. Maaring magbalik loob sa Kanya, humingi ng kapatawaran at tumanggap ng kaligtasan. Kaya nga, napakaganda itong mabuting balita sa araw na ito. Sapagkat ang mga propeta ay dumarating sa ating buhay. Mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos para liwanagan ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating pang-araw-araw na kasaysayan. Minsan totoo ang salita ng propeta ay masakit, matalas, katulad ng espadang may dalawang tanim. Ngunit ang mga salita ng Diyos ay hindi para tayo ay wasakin at patayin, kung hindi para abutin yung malalalim na sugat at pagkabulok sa buhay natin. Ayun ay unti-unting alisin upang hindi na tayo mabuhay sa kasalanan, magpapatuloy na lumubha hanggang tayo ay mabulid sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo na sa ating mga mata ay palaging nakatakip ang kasalanan ng nakaraan. At sa kasalanan sa nakaraan, doon natin nakikita ang anumang nangyayari sa ating buhay ngayon. At si Herodes ay ito ang karanasan. Hindi na siya makalaya doon sa maling kanyang nagawa. Kaya nga wala na siyang nakikita. Kung hindi, para bang ang mga taong dumarating sa buhay niya ay paalaala nung malubhang pagkakamali na nagawa niya sa isang propeta. Kaya nga tayo ay maaring mamili sa araw na ito. Makinig sa tinig ng propeta, makinig sa salita ng Diyos sa katotohanan at pagtutuwid
o magpatuloy sa buhay ng kasalanan at kamalian. Kung pipiliin natin ang salita ng Diyos, ang propeta na nagbibigay sa atin ng liwanag, tayo ay makakalaya sa maling nakaraan at tayo ay magkakaroon ng bagong simula. Sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo na sa atin ay nakatingin, nakasulyap, na punong-puno ng pag-ibig at awa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.